Mga mahal na kapatid, nagsimula na po ang buwan ng Disyembre. Ibig sabihin ay malapit na namang matapos ang taong ito. Subalit, hindi pa rin natatapos ang pagdurusa, lahil, paghihirap ng mga tao. Kasama tayo dyan. At para sa ating mga lingkod ng Diyos, iisa lang ang kahulugan sa atin ng patuloy na paglipas, mabilis na paglipas ng mga panahon. Para sa atin, ang kahulugan nito ay totoong nagtutumuling papalapit tayo sa araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom ay inilalarawan na sa araw na yon ang sangkalangitan at ang lupa ay mapaparam. Ibig sabihin ay mawawala ang lahat ng bagay. At sa araw ding yun ay ang paglipol sa lahat ng mga taong masasama. Yan ay mangyayari sa takdang panahon na itinakda ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan yan. Ang tanging nakaalam lang kung kailan ang araw ng paghuhukom ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ang ipinangangamba natin, mga kapatid, ay baka ang marami sa atin ay hindi makarating sa hangganan, hindi marating ang pangakong bayan banal, lalo pa nga na ang pag-uusig at ang nangyayari sa iglesia ay hindi matapos-tapos, nagpapatuloy. Kaya napakahalaga ng papaksain natin sa pagkakataon ito. Itanong natin sa Biblia, mga kapatid, sa ano ba itinulad ang buhay natin sa paglilingkod natin sa Diyos? Babasahin natin ang sagot sa Filipos 3:12 hanggang 14. Ito po ay sinipi namin sa ang salita ng Diyos. Mahalagang makuha natin yung termino na kailangan natin. Pakinggan nyo. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa ano po itinulad ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang makapamuhay sa langit. Sa ibang mga salin ng Biblia ay ipinaliwanag doon na tayo ay parang nasa takbuhan, mga mananakbo. Sa makatwid, itinulad ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos sa paraang tayo ay mga manlalaro tumatakbo para makamtan yung nasa hinaharap. Ang
Problema po sa iba, mga kapatid, tumigil na sa pagtakbo. Bakit? Sapagkat na-distract sila nung mga nasa paligid nila. Mga kapatid, ang pagtakbo natin, ang ating paglilingkod ay hindi pa nakararating sa hangganan. Hindi pa. Patuloy pa tayong tumatakbo. Patuloy pa tayong naglalakbay patungo sa hangganan. Paano kaya magkakaroon ng lakas upang makapagpatuloy tayo sa pagtakbo at makamtan natin ang gantimpala? Pakinggan ninyo sa unang Korinto 9:24 hanggang 27 sa Magandang Balita Biblia. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang aking sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Paano tayo magkakaroon ng lakas, mga kapatid, para tayong lahat bilang mga mananakbo ay makapagpatuloy sa pagtakbo at makamtan ang gantimpala? Una sa lahat, ang sabi ni Apostol Pablo ay pagbutihin ninyo ang pagtakbo. Kaya hindi basta sinabing ng Biblia na tumakbo kayo. Hindi, pagbutihin ang pagtakbo. Paano po magagawa na tayo ay gawin ang pagtakbo na mabuti? Pinagbubuti natin ang pagtakbo. Ang sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga manlalaro, lahat ng mga mananakbo, nagsasanay. May disiplina sa lahat ng bagay. Idinagdag pa nga ni Apostol Pablo, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito. Katumbas nung dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Sa mga tuwid tayo bilang mga Iglesia ni Cristo, ang sabi nga sa pinag-aaralan natin mga manlalaro tayo, mga tumatakbo tayo sa isang takbuhan na sa dulo may gantimpala. Ang kailangan, disiplinado tayo. Ibig sabihin, hindi natin gagawin yung balang natin maibigan. Hindi. Alam mo nang labag sa aral gagawin mo. Hindi, hindi ganon. Sapagkat ang mga ganon mapipigilan sa pagtakbo. Kailangan merong self-control. Merong discipline. Self-discipline. Kaya hindi na tayo dapat na uh, kinokontrol. Tayo mismo may control. Paano tayo dapat na magsanay? Magsanay tayo sa paggawa ng mabuti. Yun ang tamang pagtakbo. Kaya, yung pinagbubuti ang pagtakbo sapagkat nais niyang makarating sa hangganan sapagkat naroon ng gantimpala, hindi siya tumitigil sa paggawa ng mabuti. Ano ba ang mabuti? Roma 7:12 ang salita ng Diyos. Kaya huwag tayong magsasawa, huwag tayong hihiwalay sa mga tunay
na salita ng Diyos. Ano ang gantimpala? Na nakalaan doon sa tunay na magwawagi sa takbuhang ito. Pakinggan natin ang sinasabi naman dito sa Aklat ng mga Pahayag o Apokalipsis sa 21, 1 hanggang 4 ay ganito ang pahayag sa atin. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ano po ang gantimpala na nakalaan sa mga makararating sa hangganan, makatatapos ng kanilang takbuhin? Walang iba kundi ang bayang banal. Ano ang uri ng pamumuhay doon? Wala nang dalamhati, wala nang hirap, wala nang kamatayan, wala nang sakit. Kaya dapat marating natin yun eh. Sapagkat ibang-iba ang kalagayan ng buhay natin doon sa kalagayan ng buhay natin dito. Pero alamin natin mga kapatid, sinong tunay na makararating doon? Sino ang tiyak na magmamana ng gantimpala? Pakinggan natin. Sa 21:7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Sino po ang tiyak na magmamana ng gantimpala? Ng pangakong bayang banal at buhay na walang hanggan? Ang sabi po sa Biblia, ang magtagumpay. Natural. Yung tumakbo na pinagbuti ang pagtakbo na nakarating sa hangganan, yun ang magtatagumpay. Eh sino naman ang tiyak na hindi magtatagumpay? Ibig sabihin, hindi magmamana ng kaligtasan. Itutuloy ko lang. Sa 8, ganito po ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag, number 1, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakyapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sino po ang tiyak na hindi magtatagumpay? Sino yung tiyak na hindi magmamana ng gantimpala? Yun anyang duwag. Numero 1, duwag. Sino yung mga duwag? Natakot sa pag-uusig, natakot na usigin, natakot na magtiis, natakot manindigan. Kaya, sinunod na lang. Kahit na mali na sa doktrina, kahit na mali na sa aral, sumunod na lang sila. Nagsawalang kibo,
Hindi na lang pinansin. Naniwala na lang doon sa sinabing walang pagbabago sa iglesia. Walang nangyayaring anomalya sa iglesia. Number one, duwag. Ikalawa, hindi mananampalataya. Oo, nung nangyari ito sa iglesia, nawala na yung pananampalataya. Saan? Sa aral ng Diyos. Nawala ang pananampalataya sa iglesia. Talikod na yan, umalis na kayo dyan. Hindi mananampalataya. Ang niyakap na niya ngayon ay yung bago at maling doktrina. Isa-isahin natin to, no? Dahil sa malapit na paghuhukom eh. Alam nyo mga kapatid, maisingit ko lang ano. Tama yun eh, na habang narito tayo, maging maayos naman sana tayo sa pamumuhay, di ba? Maasikaso natin yung sambahayan natin, yung mga anak ninyo. Tama yun eh. Pero ito higit sa lahat ang dapat na pinaghahandaan natin eh. Yung katapusan ng mundo. At huwag nating malimutan. Dalawang katapusan ang dapat nating paghandaan eh. Yung kamatayan, tsaka yung paghuhukom. Ang sabi dito, yung mamamatay tao. Hmm. Sino ba yan? Eh, hindi yan yung literal lang na kumikitil ng buhay. Yung napupuot sa kapatid, mamamatay tao yun eh. Hindi yan maliligtas. Sino pa? Yung mga mapakiapid. Maraming halimbawa yung pakikiapid eh. Halimbawa, hindi naman mag-asawa, ginagawa yung gawa ng mag-asawa, pakikiapid. Lalaki, pumapatol sa kapwa lalaki, pakikiapid. Babae, pumapatol sa babae, pakikiapid. Ano pa? Sa mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa mga sinungaling. Hindi yan maliligtas. Kaya nga, mga kapatid, ilang ulit na namin sinasabi ito sa inyo. At hindi naman kami magsasabang ipaalaala sa inyo. Yung kalagayan natin ngayon na sinasabi nilang tiwalag tayo, hindi yan excuse para tayo bumitiw na sa pagsunod. Tandaan nyo, nasa pagsubok tayo. Dinadalisay ang ating pananampalataya. Huwag tayong masubukan. Eh, yung iba nasubukan na eh. Mga kapatid, meron pang dapat tayong iwaksi, dapat tayong alisin. Kasi pabigat yan sa pagtakbo. Alin yun? Hebreo 12:1-3, ito naman po ay sinipi natin sa Filipino Standard Version. Ganito po ang nakalagay doon. Kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganong karaming mga saksi, iwaksi natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin. Ang kasalanan, mahigpit na pumipigil sa atin at takbuhin nating may pagtitiyaga ang takbuhin inilagay sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa Kanyang harapan, tiniis niya ang krus. Ipinagwalang bahala niya ang kahihiyan nito. At ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pag-ukulan ninyo ng pansin si Jesus na nagtiis ng ganong matinding puot mula sa mga makasalanan upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Ano po ang dapat nating alisin? Iwaksi sa ating buhay sapagkat pabigat yan sa ating pagtakbo ang kasalanan. Mabigat yan. Wala tayong nakitang manlalaro, tumatakbo. May pasan-pasan mabigat.
sa kanyang sarili. Aba, hindi siya magwawagi. Maiiwan siya sa takbuhan. At yan nga ang nangyari sa iba. Wow. Kaya, mga kapatid, tama yun. Pag-aralin ninyo ang inyong mga anak, bigyan nyo sila ng kanilang mga pangangailangan, turuan sila ng karunungang panlupa. Wala namang masama dyan eh. Pero ang dapat na priority natin, o sige, marunong ba sila sa karunungang panlupa? Tanong, marunong ba sila sa karunungan ng Diyos? Marunong ba sila sa kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga aral? Kaya nga, naalala natin tuloy yung pangaral ng kapatid na Eranio Manalo dun eh. Nung maayos pa iglesia. Ano sabi nila? Oh, mga kapatid, mga magulang, huwag ninyong iasa sa mga may tungkulin lang. Huwag ninyong iasa sa mga ministro lang at sa mga manggagawa. Yung pagtuturo sa inyong mga anak, kayo mismo. Kayo mismo ang magturo. Eh sa panig naman ng mga anak, makinig naman kayo, mga kapatid. Pagka itinuturo sa inyo, higit sa lahat, ang kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang mga kautusan, makinig kayo. Eh, hindi ko kailangan yan. Sasabihin siguro nung isang nagmamagaling na anak, eh hindi ka makatatapos ng takbuhin. Maniwala ka, kapatid. Ang problema kasi dun sa iba eh, pagka naging marunong na eh, pagka yumaman na eh, pagka nagtaglay na ng kapangyarihan sa mundong ito eh, baliwala na ang magulang, baliwala na ang Diyos, baliwala na ang kanyang mga salita. Eh yan ang mga mananakbo na hindi makararating sa hangganan. Eh paano kung sabihin ng isang sumasamba ngayon, gusto kong magpatuloy sa pagtakbo eh. Eh paano ko magagawa? Sunod-sunod kapatid. Ang pagsubok sa atin. Numero uno, yung pagsubok na nangyayari sa iglesia, hindi matapos-tapos. Paano ko makatatakbo ng mabuti? Ang payo ni Apostol Pablo, mga kapatid, ituon natin ang paningin natin kay Jesus. Bakit? Abay si Jesus, hindi niya ikinahiya, pasanin ng krus, makarating hanggang sa kanyang kamatayan eh. Di siya nagreklamo eh. Tinapos niya yung pasad niya. At tingnan niyo naman ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Naroon siya sa kanan ng Diyos. Para tayo magkaroon ng sapat na lakas, tibay ng loob. Anong dapat na maging reaksyon natin, mga kapatid? Pagka dumaraan tayo sa mga pagsubok, pakinggan niyo. 4:12 hanggang 16 sa unang Pedro, ganito po ang pahayag. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Titigil lang ako sandali dito. Alam nyo, yung mga kapatid na nakakausap natin minsan, alam nyo yung reaction nila. Kapatid, bakit ito nangyari ito? Para bagang takang-taka sila. Nalimutan nila tong aral na ito eh. Tagal na nating naririnig ito eh. Anong sabi? Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo.
upang pagkayag ng kanyang kalwalhatian naman, magagalak kayo ng malabis na galak. Kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kalwalhatian, ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit, huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao, magnanakaw, manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao nagbabata na gaya ng Kristiyano, huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Mga kapatid, ano dapat na reaksyon ng isang iglesia ni Kristo, isang tunay na lingkod ng Diyos, pagka dumaraan siya sa kahirapan, pag-uusig, sabihin natin, nagdurusa siya sa mundong ito. Kasi mahirap ang buhay eh. Kailangan, ang iniisip natin, karamay tayo ni Kristo sa kanyang hirap. Isipin natin, para kay Kristo ito eh. Para sa Diyos ito eh. At pagkatapos nito, magagalak niya tayo ng labis. Yan ang dapat na laging nasa isip natin. Nasa puso natin. Dapat, automatic yun eh. Pagsubok, ay, karamay ako ni Kristo. Pagsubok, dinadalisay ako. Hindi yung pagsubok, bakit nangyari to? Hindi po. Pagsubok, magalak ka. Bakit? Dinadalisay ka. Pagsubok, dapat pumasa ka. Hindi ka dapat masubukan. Mga kapatid, anong dapat nating gawin para yung pagsubok makaya natin? Ito po, sa 19, 4:19 ng unang Pedro. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Paano natin makakaya na pinagbubuti natin ang ating pagtakbo sa kabila ng maraming hadlang sa ating dinaraan? Ang sabi ni Apostol Pedro, ipagkatiwala natin ang ating sarili sa tapat na lumalang. Kaya tama yung ginagawa ng maraming mga kapatid. Pagka nananalangin sila sa Diyos, sinasabi nila, Ama, ikaw na ang bahala sa akin. Yung mga bagay na hindi ko na kayang gawin, ikaw na po ang gumawa. Bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo pa ako ng pananampalataya. Gawin mo pang matapang ako. Matapang ang aking puso. Para kung ano man ang nasa paligid, hindi ako mapigilan, hindi ako madlangan. Magpapatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa marating kong hangganan. Napakayabang natin kung sasabihin natin sa ating sarili, hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan ng Kanyang salita, kaya ko ito sa aking sarili. Pagka ganyan tayo, isa tayo sa hindi makararating sa hangganan. Mga kapatid, iba-iba ang pagsubok na dumating sa atin. Pero yung pagsubok
sa iglesia. Kasama tayo lahat yan. Tinaranas natin lahat yan. Pero bukod dyan, baka ang iba may pagsubok sa anak, may pagsubok sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Baka yung iba sinubok sa karamdaman. At kung ano-ano pa. Ito ang tamang pagkakataon at sa hinaharap pa na lagi nating sangguniin ang Diyos. Sabihin natin sa Ama, huwag niya tayong pababayaan sapagkat hindi natin kaya sa ganang ating sarili. Mga magulang na nakikinig sa amin ngayon, hinihikayat namin kayo. Itatag ninyo ang panalangin pangsambahayan. Kung nakatatag naman, huwag kayong magluluwa. Hilingin ninyo sa Diyos. Mamalagi siya sa inyong sambahayan, sa inyong pamilya, sa inyong tahanan. At sa araw-araw ng inyong buhay, maramdaman ninyo na siyang nangunguna sa inyo para makarating kayong lahat sa hangganan ng paglalakbay na ito. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Tumayo kayo at aawit muna tayo. Maraming Diyos, salamat ng marami sa iyo. Hindi mo kami pinabayaan sa aming pagsamba. Nangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dama namin gusto mong makatapos kami ng aming takbo. Sa malaot madali, darating ang kamatayan. Darating ang pag-uupong. Maawa ka sa amin, Ama. Maging dapat kami sa pagmamana ng iyong mga pangako. Hindi namin kayang mag-isa. Matapos ang takbuhin ito, kailangan ka namin. Huwag mo kaming pababayaan. Salamat ng marami sa iyo, Ama. Nakita namin ang iyong dahilan kung bakit ito nangyari sa iyong iglesia. Dapat dalisahin ang aming pananampalataya. Nakita naming maliwanag, Ama. Marami ang nasubukan. Hindi na malagi sa pagsunod. Maawa ka sa amin. Itulan mo kami, Ama, sa mga mahal namin sa buhay na nauna nang nagpahinga. Subalit naging tapat sa iyo at sa iyong banal na iglesia. Nangangamba kami, Ama, sa hirap po ng aming pinagdaraanan. Baka kami makabitiw, makapagpabaya sa pagsunod. Maawa ka na lang sa amin. Hawakan mo kaming mahigpit. Huwag mo po kaming bibitiwan. Maawa ka po sa mga magulang na naririto. Kasangkapanin mo sila, Ama. Masino pang kanilang sambayan. Masino pang kanilang mga anak. Magkaroon ng takot sa iyo. Maging tapat sa iyong mga kautusan. Higit sa lahat, Ama, ano man ang mangyari sa mundong ito, mamalagi kami tapat sa iyo. Ibiyaya mo maraming pagkakataon. Matupad namin ang iyong kalooban. Matupad namin ang layunin mo sa pagkakaloob sa amin ng buhay at lakas. Panginoon naming Jesus, alalahanin mong iyong iglesia. Sumasampalataya kami. Hindi mo ito pababayaan. Hindi ito pababayaan ng ating amang nasa langit. Sumasampalataya kami, Panginoon. Darating ng pagkakataon na ang iglesia manunumbalik sa kanyang dating malinis na kalagayan.
sapagkat magtatamo ito ng pangakong kaligtasan. Aman Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Salamat ng marami sa iyo sa awat habag mo po sa amin. Ang iyong mga salita na aming tinanggap, patuloy namin itong lakaran. Maging matwid kami sa iyong banal na paningin. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas.